Napaamin ng suspect sa pagpatay sa 5 magkakaanak sa San Jose del Monte, Bulacan na hindi lang siya ang nagsagawa ng krimen. Hawak naman ng pulisya ang CCTV footage kung saan makikita ang suspect na tuliro ilang oras bago mangyari ang pagpatay. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Patawarin ko siya kung banggitin niya lahat ng kasama niya na gumawa sa krimen. Concerned citizen yung nagsabi sa akin. Sabi niya na 5 yung pumasok dyan sa bahay mo na gumawa ng krimen. Yan ang sagot ng padre de pamilyang si Dexter Carlos nang personal na humingi ng tawad ang suspect na si Carmelino Ibanez na umaming pumaslang sa mag-iina at biyena ni Carlos. Nangyari ito sa inquest proceedings kahapon. Dito, napaamin din si Ibanez na hindi lang siya mag-isa nang gawin ang krimen. Si Ingo po, tapos si Tony. Ayun na po talaga. Yung dalawa pang kasama niyo, hindi niya binabanggit eh. Yun yung alam kong nagplanong lahat eh. Kasi yun yung pinakamatanda sa kanila eh. Na dalawa eh. Na alam kong kan eh. At saka yun din yung may malakas na pagnanasa sa asawa ko eh. Kursunada niya talaga eh. Alam niya yung pangalan? Hindi ko alam yung pangalan, ma'am eh. Yun yung gusto kong banggitin niya eh. Pwede kong request sa korte na ilalabas ka para hindi kayo magkakasama sa labas, sa loob. Ayun nga po, hanggang dun lang po ako. Humarap din sa piskalya ang isang saksi. Nakita raw niyang may dugo sa kamay at t-shirt si Ibanez madaling araw noong Martes. Nakita ko siya na tumalon dun sa gate nung bahay ng victim. Anong ginawa niya? Tumalon siya ron mula dun sa loob ng bahay. Sa palabas? Palabas. Tapos? Nakita ko may hinagis ang isang bagay. Ang text message namang ito na natanggap ng EXO ng katabing barangay ang naging susi sa pagkadakip kay Ibanez. Nanginginig na personal na idinetalye ng sender na nakita raw niya sina Ibanez at kinilalang si Ingo na patakas mula sa pinangyarihan ng krimen. Yung pong tao na pumasok po galing sa bahay, katabing bahay lang po yung tinakbuhan. Naka-short siya, tapos puro dugo, may hawak siyang kutsilong ganang kahaba na kulay dilaw yung hawakan. Noong hapon ding iyon, eksklusibong nakuna ng GMA News ang tensyong nangyari nang imbitahan ng mga otoridad si Ibanez at ang kasamang si Ronald Pasinos alias Ingo. Pinalaya sila noon kahit pa may mga mantsa ng dugo na nakita sa iba't ibang parte ng kanilang tinulugang bahay. Wala pa raw kasing matibay na ebidensyang hawak ang mga otoridad. Kinumpirma naman ng kaanak ni Ibanez ang laman ng text message. Sila rin daw nakitang naliligo ang suspect sa labas ng kanilang bahay noong madaling araw ng Martes. Pero kanina nakita mo siya na naligo. Oo. Anong oras? Alas 4. Basta pa umaga na yun. Tinanong ko sabi ko, sino yan? Oo. So sumagot siya, smiling daw. Maliligo, nainitan daw siya. Meron ding CCTV footage na hawak ang San Jose del Monte Police kung saan makikitang pumunta pa si Ibanez sa isang convenience store noong gabing nangyari ang pagpatay. Makikita sa CCTV footage na nagtatanong sa counter ang suspect. Nakasuot siya ng shorts na kulay asul at dilaw sa gilid. Kapansin-pansing balisa si Ibanez, malikot ang ulo at lingon ng lingon habang may itinuturo sa likod. Kinumpirma ng isang empleyado sa tindahan na tumangging magpakilala na galing nga raw roon ang suspect. Habang yung tinuturo daw nito sa video ay ang ilang lalaking nagiinuman din daw. Sa panayam ng GMA News kagabi sa kaanak ni Ibanez, kinumpirma nila ang mismong shorts na suot ng suspect sa CCTV footage ang nakita nilang suot niya ng maligo madaling araw ng Martes. Nilabhan pa nga raw ito ni Ibanez. Hawak na ng soko ang mga gamit na ito ng suspect. Sinampahan na rin siya ng reklamong 5 counts ng murder at 2 counts ng rape. Pero kahit maraming ebidensya raw na nakuha sa crime scene at sa bahay ng suspect, kabilang ang dugo, semen samples, salawal at iba pa, wala pa raw silang ebidensya na magdidiin kay Ibanez at tutukoy sa kung ilan ba talaga ang salarin. May ibang leads din daw na sinusundan ang mga pulis. I cannot take those statements from him, from the suspect, as parang katotohanan, as gospel truth. Hindi po natin makonsider po yun. Yun lang po ay magiging reference natin at titingnan po natin or it could be panglito para ma-divert po yung ating direction. Hindi po ito stable yung utak at this point. Sa ngayon, nasa 7 na ang kabuoang bilang ng lalaking inimbitahan ng pulisya bilang persons of interest. Victoria Tulad, GMA News.